At kaugnay pa rin ang nangyaring gulo sa Middle East, makakausap natin ngayon si Dr. Sherwin Ona, Associate Professor sa De La Salle University at isang security analyst. Magandang gabi po, Professor Ona, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack and Nina. Again, maraming salamat sa inyong imbitasyon. Okay, Professor Ona, ganito, siguro sa mga nakikinig at nanonood, siguro kahit briefly lang, ano ba talaga ano yung ugat na itong gulo sa Middle East ngayon? Kasi parang nagkagulutan over the weekend, biglang nagkaroon na ng pag-atake. Yeah, there are two stories, two sides to this conflict, ano? Number one, of course, yung sa side ng US at saka ng Israel, pinaint nila ang Iran na isang existential threat dahil nga allegedly malapit nang makagawa ng isang nuclear weapon, no? Yung weapons grade plutonium ang Iran, ano? Doon naman sa Iran, no, ang sinasabi naman nila, yung ginagawa naming nuclear program ay para sa aming civilian energy use. At wala kaming balak para gawin itong weapons grade. However, of course, hindi naniniwala yung Amerika diyan at saka Israel. At yun na nga ang pinagmulan nitong kaguluhan na ito. Opo. Gaano po kaseryoso ang gulong ito dahil kumbaga yung mga nakita nating mga ibang bansa na nadamay na dati naman ay 'di ba walang ganitong na-experience na nadamay ang Dubai, nadamay ang iba pang mga bansa, Bahrain at iba pang mga bansa diyan sa Middle East. Pwede ho ba itong mauwi sa mas malawak na mga pag-atake? Yan, nasa early stages pa kasi tayo ng conflict niya, no? And ngayon nakikita natin na nagre-retaliate ang Iran, ano? At yung kanyang mga retaliation, ang tinatarget niya yung Israel at saka yung mga US military bases sa region. Unfortunately, itong mga military bases na ito ay nandun sa mga Arab states, ano? Like dito sa Qatar, nandito sa UAE, meron sa Saudi Arabia. Kaya makikita ninyo na yung mga pagganti ng Iran ay nakatuon dito, ano. However, yung mga ginagamit kasi ng Iran ng mga weapon system, ano, mukhang to whom it may concern say yung pag-atake nila at tinatamaan yung mga civilian targets, ano. Ito yung kumbaga nagpalala ng situation dahil nga yung mga civilian ng mga Arab states na to ang naging biktima. Tsaka pero ano may sinasabi, may nabasa ako, Professor Ona, na inatake yung mga Arab states na may US bases. Pero yung sa Turkey daw at yung sa Oman ay parang hindi dawan po sa, kumbaga damay sa retaliation ng Iran. Tama po ba? Maaga pa kasi ngayon yung yung sitwasyon at evolving pa yung situation, Jack, ano. But definitely yun nga yung sinasabi rin ng iba, ano, baka daw magka-World War III dahil kakalat yung gulo, ano. Pero anong tingin ko naman dyan, ano, yung retaliation na ginagawa ng Iran ay medyo muted na. Kasi nga, kumbaga, dun sa mga punitive strikes na ginawa ng Amerika at saka ng Israel, medyo, medyo nabawasan yung military capability ng Iran. At kung mapapansin niyo, decapitation strike kasi ang ginawa ng US at saka ng Israel, tinarget yung command structure at napatay na nga yung supreme leader ng Iran dito, no? At yun na nga, marami po ang nag-aalala sa ating mga kababayan dyan sa Middle East bilang isa pong security expert. Ano po ba sa tingin nyo yung dapat gawin ng mga kababayan? Yung iba ay nag-express na ng intention na magpa-repatriate at umuwi na ng Pilipinas. Yeah, hindi mo maalis yan, Nina, no, na nagpapanik yung mga tao. However, yun nga ang projections ng, dun sa side ng US at saka ng Israel, ano, since this is a punitive strike, ano, hindi nila inaasahan na magtagal ito ng more than weeks, ano. Hindi kasi to ground invasion, Jack and Nina, no. Hindi to katulad nung ginawa nila sa Afghanistan at ginawa nila sa Iraq, ano. So this is more of degrading the capability of Iran, and at the same time nanawagan si President Trump ng regime change, ano. So
hindi ito isang invasion, no? Pero hindi mo masisisi ang mga kababayan natin. That's why kailangan ding i-monitor yung situation. Ang gobyerno rin natin dapat maging handa, no, sa anuman mangyayari kung magkakaroon man ng mas malawak na kaguluhan. Lalong-lalo na yung makakaapekto sa mga OFWs natin. And sir, dito ba sa Pilipinas ay may indirect or direct effect ba ito sa atin? Lalo na sa atin, may sarili tayong problema against China. May indirect effect po ba ito sa bansa? Yeah, oo, yun nga yung isa sa mga pinag-uusapan ngayon, no? Kasi itong ginawa ng Amerika, no? Kumbaga sinasabi ng mga critics, no, na it's really against the rule of law, no? Kasi nga in-invade niya hindi in-invade, no, inatake niya yung isang sovereign state, ano? And yun nga yung sinasabi nila na pwedeng ma-embolden yung mga bansa na katulad ng Russia, katulad ng China, para gumawa ng ganitong klase ng mga similar activities, ng mga similar strategies, no, dito sa kanilang mga region, no? Tsaka kumbaga parang na-distract na rin ang Amerika ngayon. Siyempre nakatutok sila dyan. Yes, oo. Paano yung mga sitwasyon dito sa atin, hindi ho ba? So parang yung China Tama, raw oo. is nagbe-benefit sa mga ito and Russia. Yes, tama yan. Ano? Since nakatutok nga ang Estados Unidos dito sa region, ay pwede nga magkaroon ng ganong distraction. Ano? Kasi nga, kumbaga nakafocus yung mga puwersa nila dito sa Middle East ngayon. And huling tanong na lang po mula sa akin, Professor Ona. Do you see this parang ma-de-escalate na po ba tayo or pwedeng mas tumindi pa ang tension? Siguro ngayon, nandun pa kasi tayo sa umpisa nung conflict, ano? Wala pang inire-report yung Israel at saka yung US kung na-achieve na nila yung objectives nila, ano? At nakikita naman natin ang Iran ngayon na patuloy niyang ipinagtatanggol yung kanyang bansa, ano? At through retaliatory strikes. At nakita na rin natin yung mga proxies ng Iran na gumagalaw na ngayon, no? Yung mga Hezbollah at Hamas, no? Kumbaga pwede nating i-expect na magkakaroon pa ng escalation dahil nga pinapagalaw na ng Iran yung kanyang mga proxy. So, kumbaga nag-unfold pa talaga yung situation, Jack and Nina. Maaga pa para magsabi kung ito'y magdi-de-escalate na. Okay. Maraming salamat, Professor Sherwin Ona.